Zuleika Lopez, a-attend ng hearing sa July 14. Yan po ay matapos siyang ipasampina ng Senado nung inilabas ng defense yung kanyang video during the impeachment hearing last week. So, sisipot po itong si Zuleika Lopez. Magwi-witness po siya. And the other day, nagpunta po siya ng Senado, may kinausap ng mga tao, yun yatang sekretary ng Senado, at may mga hinihiling po sila yung kampo ni Sara Duterte. Sabi dito, VP Sara Camp asks about own equipment and caterer for Senate holding room. Ang pagkakaalam ko yung mga panluto tulad ng mga microwave yata or ref at kung ano-ano pang catering. So ang initial reaction ng tao apaka-entitled naman. Bakit kailangan pang magkaroon ng sarili nilang equipment? May kantin naman sa Senado. Talagang bratinela, no? What she wants, she gets. Tanong naman ng iba, bakit yung first 3 days ng impeachment hearing, wala namang gantong ganap? So, saan kumakain yung mga abogado ni Sara Duterte? Sa kantin? Or may dala silang sariling baon? At ang balita po natin, sa July 14, a-attend si Sara Duterte sa impeachment hearing. Sa kaya ay uupo mismo sa impeachment hearing o doon siya sa kanilang quarters? Hindi tuloy maiwasan mag-react ni Mon Tulfo. Sabi niya, VP Sara will attend the impeachment hearing when Attorney Zuleika Lopez, her Chief of Staff, testifies for the defense on Tuesday, July 14. Lopez dropped hints about Sara's presence at the trial in an ambush interview saying Typhoon Inday was coming. It's common knowledge among Sara's close circle that she and the VP are a couple. Sabagay ako wala akong pakialam kung totoo man na may relasyon sila tulad ng ini-insinuate ng ibang tao. Kasi pinalalabas ng defense team na ang pinakadahilan kung bakit nag-meltdown si Sara Duterte ay yung hinuli or kinulong or dinitain si Zuleika Lopez. Nakakapagtaka rin naman kasi bakit nung si Digong ang hinuli at ngayon ay nasa dahig, walang bantang ginawa itong si Sara Duterte laban kay President Bongbong Marcos, pero nung si Zuleika Lopez ang dinitain, meltdown to the max talaga. At napanood nyo ba, nung palabas na si Zuleika Lopez na naka-wheelchair, kung mapapansin ninyo, kinausap muna ni Sara Duterte si General Torre na kung pwede daw napalapitin na yung media. I-ready daw yung camera para paglabas nila, kuhang-kuha na umiiyak si Zuleika na siya naman ay inaalo ni Sara Duterte. Kaya lalong nagatungan yung issue na may relasyon tong dalawang to. Again, wala akong pakialam doon. Anyway, ang masasabi ko lang, bakit nga ganun ka-special si Zuleika Lopez? Bakit nung yung ama niya dinila sa dahig? Wala namang ganyang klaseng pagme-meltdown. So, entitled niya lang ba talaga si Sara Duterte? At kailangan pang may sarili siyang equipment, may sariling pangluto, may sariling mga pagkain, dahil may catering daw Pero para sa akin po, sarili ko lang, palabas lang po ito. It is all for show. Natandaan yung sinabi ng defense team, nung meron silang sinabing Operation Romanov, a supposed plot to eliminate her and her family as the trigger behind her controversial threats against PBBM, the First Lady, and former Speaker Romualdez. Pero teka muna, akala ko ba na kaya na-trigger si Sara Duterte para magbanta ay si Zuleika Lopez? Pero bakit ito? Sasabihin nila, kesyo Operation Romanov daw. Meron daw supposedly plot para i-eliminate si Sara at ang kanyang buong pamilya. So, i-research nyo na lang kung ano yung story dyan sa Romanov na yan. Pasalamat nga pala ako doon sa mga nag-comment kung ano yung Romanov na yan dahil sinabi ko last episode na wala akong inkling kung ano ba yung Romanov na yan. Yun pala yun. Merong usapin sa pagpatay. Pero kung maaalala ninyo, saan ba una nating narinig yung Romanov na yan? Kundi kay Baste Duterte. Just a simple message sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife.
And think of what happened to you in 1986. And maybe you'll reconsider the direction that you are taking. At ngayon, ginagamit nila yan, binaliktad naman nila dahil nung una, para bang nagbanta si Baste na baka maromanog itong si President Bongbong Marcos. Ngayon, binaliktad nila at sinasabi nilang meron daw plot yung Operation Romanov nga para patayin si Sara Duterte at ang kanyang pamilya. O so doon pa lang, hindi natugma itong defense team. Dahil sabi ng isang defense member, si Zuleika Lopez daw ang nag-trigger. Sabi naman ng iba, ito daw Operation Romanov na to ang nag-trigger kung bakit nagbanta si Sara Duterte. Ibig sabihin, meron daw kasi siyang banta, kaya siya nagbanta. Kaya lang, diyan naipit ang defense team. Kung sinasabi nila na meron nagbanta kay Sara Duterte at sa pamilya niya, kaya siya nagbanta, so ibig sabihin, totoo na nagbanta si Sara Duterte. At dahil pinagpipilitan ng defense team na meron nagbanta sa buhay ni Sara Duterte at ng pamilya niya, kaya siya nakapagbanta laban kay President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, and Martin Romualdez. Yan ngayon ang dapat patunayan ng defense team. Ilabas ngayon nila ang ebidensya na may banta sa buhay ni Sara Duterte, kaya siya nakapagbitaw ng mga salitang pagbabanta. Di ba? O sige, kaya sinasabi ng defense team na ikaw ay nagbanta dahil may nagbabanta sa buhay mo, dapat nilang ipakita yung ebidensya. Maglabas sila ng konkretong ebidensya na talagang your life and your family's lives are in danger para maniwala tayo. Kung hindi, si Zuleika Lopez talaga ang dahilan, kaya siya na-trigger. At gawa-gawa lang nila itong may banta daw sa buhay ni Sara Duterte. In fact, ang pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, pinatawag ng NBI si Sara Duterte at si Zuleika Lopez, pero hindi po sumipot si Zuleika Lopez, hindi rin sumipot si Sara Duterte. So, yan po ngayon ang problema ng depensa. Dahil una, aminado sila na nagbitiw si Sara ng banta. Pero gina-justify nila yan. Iba-iba nga yung justification nila eh. Iba-ibang abogado ng DDS, iba-iba naman yung kanilang mga dahilan. Iba yung dahilan ni Rowena Guanzon, iba yung dahilan ni Atty. Binluan, iba yung dahilan ni Atty. Narbasan, at iba rin ang dahilan ni Salvador Panelo. Pero magpapatunay na meron niyang binitawang banta si Sara Duterte. Kaya ngayon, kailangan patunayan ng depensa na may banta kay Sara Duterte. Yan kaya ay mapapatunayan ni Zuleika Lopez pagdating ng July 14. Pero nakakatawa itong mga DDS, ano? Meron kasi kung napanood na isang video nitong nakalimutan yung pangalan, yung payat na vlogger ng DDS, na sinabi niya parang wala naman daw nangyari or hindi naman daw natupad yung banta at hindi naman daw napatay si Sara Duterte. Ibig sabihin, walang banta ngani. Sabi pa niyang gano'n eh. Okay lang sana kung galing sa mga vlogger lang eh. Pero kapag galing mismo sa isang DDS senator kay Alan Peter Cayetano, ay iba talagang iisipin mo. Iba na talaga mag-isip ang mga DDS, ano? Dahil parang ang ibig sabihin ni Alan Peter Cayetano, kung hindi naman siya namatay, so there is no threat. Meaning hindi naman napatay si Sara Duterte, so walang banta. In English, sabi ni Cayetano, if she isn't killed, there is no threat. Isn't it just a conditional threat? Pero, Atty. Cayetano, ako po ay isang ordinaryong mamamayan lang. The mere fact para sa akin na merong salitang threat sa conditional threat, hindi ba threat pa rin yun? Sabi nga ni NBI Senior Agent John Mark Calilong, even without the condition, it is a threat. She already spoke to someone to execute it. The threat is absolute, sir. O kita nyo na, sabi ko sa inyo eh, kahit na matalino kang abogado or matalino kang senador, kapag ikaw ay napunta sa kampo ng mga Duterte, nalulusaw po ang utak nila. Kita na ninyo, ipagpipilitan na porke hindi naman daw namatay si Sara Duterte, di walang banta. Conditional threat lang daw yun. Andun pa rin yung word na threat. Ano ba yung threat? Di ba banta?
At yan din ang pinagtatalunan ni Chel Diokno at ni Harry Roque. Dahil sabi ni Chel Diokno at Bayan Party List Representative, ayon sa Article 282 ng Revised Penal Code, krimen ang grave threats. May kondisyon man ang banta o wala. Sabi naman ni Harry Roque, hindi high crimes at impeachable offense ang grave threats, ni walang kulong yang krimen na yan. Ito po ang paliwanag ayon sa batas. So sa tingin ninyo, sino po ba ang tama sa dalawang to? Si Diokno o si Roque? So, para medyo maliwanagan tayo, research din naman tayo ng sarili natin. At ito po ang aking nabasa. Ang tanong ko, is grave threat a crime? At ang sagot, yes. Grave threat is recognized criminal offense. Under Philippine law, specifically Article 282 of the Revised Penal Code, ito po yung binanggit ni Chel Diokno, it is a crime against personal security when someone threatens another person with a wrong that amounts to a crime, such as a threat to kill, assault, or burn property. O hindi ba, merong threat to kill? Dahil lang sinabi ni Sara Duterte, pag pinatay siya, patayin mo si Bongbong Marcos. O edi may threat to kill, napatay man si Sara Duterte o hindi, dahil ngayon buhay naman siya, threat pa rin po yun. Dahil kung natuloy na napatay si Sara Duterte, hindi na po threat yun, murder na po yun. Okay, doon naman sa sinasabi ni Harry Roque na hindi naman daw impeachable offense yung grave threat ni Sara Duterte, nagtanong din tayo. At ito naman po ang sagot na nakuha ko. Yes, under the 1987 Philippine Constitution, a grave threat, particularly one made by a high-ranking official against the president or top leaders, can be treated as an impeachable offense. Okay, so kailangan lang po natin mag-research ng konti. Lalo na kung ganito may makakasalungat na pahayag mula sa makakatunggaling tao. Mag-research lang po tayo. Libre naman yan. Ang dali po para hindi po tayo nadadala ng mga fake news. So, sino sa tingin niyo ang nagpapakalat ng fake news? Si Chel Diokno o si Harry Roque? So, para po sa akin, again para po sa akin, yung pag-request ng kampo ni Sara Duterte na magdala ng sarili nilang equipment sa Senado ay para palabasin na meron talagang banta sa buhay ni Sara Duterte. Kasi nga, kailangan patunayan ng depensa na may banta kay Sara Duterte. So, kailangan nilang gumawa ng gimmick. At ito, yung kanilang show. Ito yung palabas nila. Magdala tayo ng sarili nating equipment at ng caterer para palabasin na ayaw natin kumain sa kantin ng Senado, ayaw natin tumanggap ng kahit na anong pagkain mula sa kanila kasi baka doon lasunin si Sara Duterte. O di ba? O di kompleto yung kanilang drama. Lalabas na talagang may banta kay Sara Duterte. Tanga ba naman tong taga-Senado na maglalagay ng lason para patayin si Sara Duterte sa Senado mismo? Kung minsan kailangan natin mag-isip-isip lang talaga eh. Lahat kong ito ay palabas lamang ni Sara Duterte at ng kanyang defense team para palabasin na oo, totoo. Kaya ako nagbitaw ng banta kay Bongbong Marcos ay dahil may banta sa buhay ko. So para nga naman makumpleto yung kanilang drama, yung kanilang palabas na meron nga talaga nagbabanta sa buhay ni Sara Duterte, magdadala sila ng sarili nilang equipment, ng kanilang pagkain at caterer. O di ngayon, itong mga DDS, yun niya ang iniisip. Naniniguro ang kampo ni Sara Duterte na walang maaaring pumatay kay Sara Duterte. At yan nga ay baka lasunin siya kung sakaling dun sila sa kantin ng Senado kumain. Kita niyo na? All for show. Dahil hindi mapapatunayan ng defense team ni Sara Duterte na kaya siya nagbanta sa buhay ni President Bongbong Marcos ay dahil may nagbabanta sa buhay niya. Kayo po, ano sa tingin ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.